atin, lalo na kapag tayo ay umiidad, parang ang hirap-hirap matulog. So ito, sana makatulong ito sa inyong masarap na pagtulog. Ang number one na pwede natin kainin bago tayo matulog, saging. Ito po, saging oh. Ang saging kasi, merong tryptophan, tsaka carbohydrates. Ang tryptophan, nagiging serotonin. So, serotonin, yung mga happy hormones or nagpaparelax sa atin. So, mababawasan ng stress. Kapag bawas ang stress, syempre, mas masarap ang ating tulog. At ang lagi kong bilin, kaunti lang ang kainin bago matulog para maiwasan yung impacho. Kasi kapag makulo ang iyong tiyan, talagang hindi ka rin makakatulog. Kung pwede nga sana, ang huling kain mo, mga 2 hours bago ka matulog para natunaw na itong mga kinain mo at hindi na magre-regurge kapag ikaw ay humiga. Number 3, pwede tayong kumain ng mga kamote. Kamote kasi ay may complex carbohydrates at maraming vitamin B6. So pag B6, maganda sa ating brain, sa ating ugat, nakakatulong din to sa masarap na pagtulog. Tapos itong mga oatmeal, tsaka mga cereals, mayaman din ito sa vitamin B6. Tsaka itong oatmeal, meron siyang melatonin. Melatonin, ito yung hormones na kailangan mo para sa regular na pagtulog. So, melatonin, meron din ang mga oatmeal. Diba nga sa hapunan, lalo na kung nagda-diet ka, masarap kainin mainit-init na oatmeal, lalo na yung ayaw tumaba. Masarap kainin sa gabi ang oatmeal, lagyan mo pa ng gatas. Ang number 5, gatas. Kaya bagay talaga oatmeal at gatas. Kasi ang gatas, mayaman sa tryptophan, so nagiging serotonin, nagpapasaya at nagpaparelax sa atin. Di ba pag warm milk, minsan inaanto ka din. Tapos dun sa talagang gustong mag-relax o gustong magpainit muna bago matulog, alam niyo ang isa pang bagay, chamomile tea. Masarap pong uminom ng mainit-init na chamomile tea bago matulog. Ang maganda dito, wala itong caffeine. So, pinaparelax niya yung mga muscles sa tiyan. Tsaka napakabango niya, so magpapakalma sa inyo. Dun sa mga gustong mag-relax sa gabi, inom po tayo ng chamomile tea. Subukan nyo, masarap yan. Meron din tayong mga hindi dapat gawin bago matulog o mga dapat iwasan. Ano po iyon? Sana yung sa dinner natin o sa hapunan, yung kinain natin, hindi masyadong mataba. Kasi kapag fatty o mamantika o matabang ating kinain, mas mahirap tunawin. So, babagal yung pagkain. Hindi tayo makakatulog kapag naiimpacho tayo sa gabi. Tsaka number 2, iwasan yung sobrang busog tapos hihiga agad. May kasabihan nga tayo, pinakamaraming kain dapat sa umaga, sa tanghali, medyo madami din. Pero sa gabi, mas maganda konti lang para hindi rin kayo tumaba. Yun nga, oatmeal and gatas, maganda yan sa gabi, lalo na sa mga nagpapapayat. Iwasan nyo rin. Number 3, iwas din sa mga pagkaing sobrang anghang, sili, hot sauce, curry, spicy foods, kasi baka sumakit yung sikmura nyo, hindi kayo mapagkatulog sa gabi. Iwasan din yung alak, kasi alcoholic drinks, baka sumakit ang ulo nyo, magka-hangover pa kayo. At syempre sa gabi, pag malapit ng humapon, iwasan na natin yung mga kape. Kasi malakas ang caffeine content ng kape. Yung iba nga pag uminom ng kape, hindi na makatulog buong gabi. So iwas na doon sa mga caffeine na inumin. Kasama dito yung soft drinks kasi nagko-contain din yun ng caffeine at saka yung mga energy drinks, malakas din yun sa caffeine. So, wag muna tayong iinom nun kapag balak na nating matulog. Yun lang po. So, sana maging masarap ang inyong pagtulog kada gabi.
Yes, Doc Lisa. Salamat sa nanonood. Salamat sa pag-share. Natutuwa ako sa isang comment binabasa ko. Sabi ni Lynn Samona, ang amo-amo daw ng mukha ni Doc Lisa, ang bait-bait daw. So, ang ganda ng mga comments sa'yo. Hindi lang nila alam. Sabi niya, maamo, mabait. Mabait siya pag tulog. Tulog. Diba? Pero mas mabait pag gising. Kaya nga tips natin para matulog. Yes, lugi na naman ako today. Anyway, next tips natin para sa buntis. Yan, Doc Lisa. Ikaw na kamabak. Ikot tayo. Lipat tayo sa kabilang lugar. Lipat-lipat. Sleep tips. Okay na ba yung mga sleep tips mo sa kanila? Kung may question? Ito, di-discuss natin mamaya, ha? Yung sa tungkol sa buntis, bakit hindi mabuntis, at paano mabuntis. At mga pagkain para sa buntis. Yan, lipat tayo sa kabilang room. Mamaya babalik tayo doon. Dito tayo. Okay ba? Yan. Sige. So, first, ang tips natin para sa mga kababaihan. Okay lang, Doc Lisa? Paano sila mabubuntis? Top 10 tips for women. Tulungan mo rin ako dito mamaya. Focus natin dito, Doc Lisa. Yan. So, the first tip, paano nyo pala malalaman kung tinatawag na posibleng infertile o hindi na mabuntis? So, pag may asawa na kayo, pag nagtatalik na yung mag-partner ng 1 taon, after 1 year na nagtatalik kayo, tapos unprotected sex, ibig sabihin wala naman, di naman gumagamit ng family planning, pero hindi pa rin nabubuntis in 1 year, kailangan na magpa-check up. So, 1 year yung timeline na pag lumampas palagay natin, 2 taon na, hindi pa rin nabubuntis, kailangan na magpa-check up. Ito yung mga gagawin ng kababaihan para mas mabuntis ng maaga. Kung gusto niyo magkaroon ng baby. Number 1, dapat magbabawas ng stress. Okay? Napansin nila yung pag nai-stress, nagugulo yung regla, pati yung ovulation, mas hindi nabubuntis yung babae kung nai-stress. So, minsan kailangan talaga pahinga. Pangalawa, kailangan babantayan nila yung menstrual cycle nila. Kung regular ba yung cycle mo, regular ba yung regla, kasi mabubuntis lang yung babae pag nag-ovulate. Ibig sabihin, pag naglabas ng itlog yung babae, kadalasan yan day 14 Day 14. Depende sa dami sa cycle ng regla mo. Let's say 28 days, kadalasan day 14. Pero merong mga test na gagawin. Okay? Ito, ayon sa mga pag-aaral, huwag daw masyado umasa sa calendar method. Yung kaya kino-compute nyo lang, ganitong araw, posibleng mangingitlog yung babae, mabubuntis na. Mas tama gamitin yung mga test. Merong mga kits at mga test para malaman kung nangingitlog yung babae. Ito nga tinuturo sa atin ni Dr. Catherine Howard, di ba, Doc Lisa? Sabi niya, meron silang test kit. Pag nalaman nangingitlog yung babae, agad-agad uuwi yung mag-asawa, tatry magkaroon ng baby. So ito naman, aware of cervical mucus changes kung nag-ovulate or hindi. Doc Lisa, may tips ka ba dito? Cervical mucus? Kailangan daw clear or pale white, thin and stretchy. Diyan yung mas fertile yung babae. Ganito po ang sinasabi ni Dr. Kate Howard, magpapa-ultrasound tayo kasi alam nila kung lalabas na yung itlog. So, pag nakita sa ultrasound na mangingitlog na, uuwi na po si mommy at si daddy para gumawa ng baby. At isa pa pong magandang tip sa mga women, kung gusto niyo nang mag-baby, mag-vacation po kayo mula sa inyong trabaho para mawala yung stress. Okay, tapos iwas din tayo sa caffeine. Katulad ng sinabi mo, hindi rin makatulog. Caffeine, drugs, alcohol, yan talaga hindi ka mabubuntis. At hindi lang sa hindi mabubuntis, baka maging abnormal yung baby. Maraming birth defect. Tapos, kahit hindi pa kayo nabubuntis, salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share, pwede na uminom ng vitamins with folic acid. Pwede na kayo uminom ng mas maaga para just in case mabubuntis. Tapos, syempre, exercise and eat healthy. At pukonsulta sa isang OB gynecologist.
Kailangan Okay. may partner na kayong OBGYN Oo. at ibibigay na rin yung mga bakuna ninyo bago kayo magbuntis. Okay, so ito yung mga tips of paano mabubuntis normally and naturally sa ating yung mga gusto magbuntis. Kailangan mas madalas yung sex, especially kung malapit na doon sa ovulation. Advice nga nila 3 times a week. Sabi nga di Dr. Kate Howard, kung nag-ovulate kahit twice a day. Tapos merong ovulation kit para malaman kung mag-ovulate. Tanong nyo sa OBGYN, may nabibili niya sa mga drugstores. Tapos yung timing, kadalasan dapat bago mag-ovulate, bago mangitlog o mangingitlog pa lang kasi mamaya malilate na kayo. Don't smoke, don't do alcohol, and don't abuse drugs. Meron pa ako mga dagdag tips dito, Doc Lisa, sa na-research natin. Kadalasan yung mga kababaihan, pag hindi nabubuntis, baka may mga sakit tulad ng endometriosis. Isang kondisyon to na yung uterus nagkakaroon ng problema, mayroong mga tumutubo. So, yan ang isang cause ng infertility, endometriosis. Minsan, nagkakaroon din ng mga scar or pelvic adhesions. Kuya may dati nang opera yung babae. Baka natanggalan ng isang ovary, yan, mas mahirapan mabuntis. Baka may block sa fallopian tube. Palagay natin, may sexually transmitted disease. Dati may STD, may sakit o may infection doon sa may puwerta, doon sa fallopian tube yun, di rin nabubuntis. So, healthy weight, healthy diet, check-up. Isa pa, magandang tip, iwas sa night shift. Di ba? Marami sa atin, night shift, call center, di ba? Pag laging night shift, hindi ka nakakatulog na maayos, parang very stressful yan eh. Kadalasan di rin mabubuntis yung babae. So, baka kailangan mag-vacation ka, tulad na sinabi ni Doc Lisa. Sa kape, ang payo ng mga experts, kung gusto niyo minom ng kape, isang tasa lang sa araw. 1 cup a day maximum ng coffee para less than 200 milligrams of caffeine ang maiinom ninyo. Pero mas maganda, iwas na lang. Isa pa magandang tip, kung gusto mabuntis, iwas muna sa sobrang exercise. Sobrang exercise, sobrang pagod, sobrang trabaho. Yung mga atleta, yung mga athletes natin, mga Olympic athletes, kadalasan dahil sobra sila nag-exercise, hindi sila nangingitlog, hindi nag-ovulate. So, nababawasan yung hormone nila progesterone, hindi sila nangingitlog, kaya hindi nabubuntis. Kadalasan wala pang ang mens pag talagang mga athletes. At isa pang maganda tip sa gustong mabuntis, mag-ingat sa pagtitina ng buhok. Meron kasi pag-aaral yung mga nagtitina ng buhok, merong special dye na ginagamit na absorb sa balat at dahil doon di rin nabubuntis. Okay? So yan yung mga tips natin. Pakita pa natin itong mga magagandang tips, Doc Lisa. Yan. Ito po ang kakainin ninyo, ha? Napakaganda nito. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Baka may kilala kayo, bagong kasal, gusto mabuntis. Ito yung para maging normal yung baby. Kasi hindi po basta-basta madali mabuntis. Kasi nakita nyo, may mga iba, may abnormal na kaso, may bukol sa ulo, o may problema yung bata, may sakit. So ito, para hindi magkasakit si baby. Kasi napaka-selan o dapat maayos tayo, maingat tayo sa pagbubuntis. So, first, folic acid. Para hindi maging abnormal yung nerves at yung utak ng bata. So, yan. Healthy formation of red blood cells and central nervous system. Kain ng mga oranges, melon, asparagus, green leafy vegetables, whole wheat bread. Tapos, bibigyan kayo ng supplement ng vitamins with folic acid. Diba, Doc Lisa? Vitamin A naman, pampalakas ng katawan, antioxidant yan, diba? So, itong mga vitamin A, kulay orange, kulay yellow. Ano ba to, Doc Lisa? Kalabasa, carrot, itlog, papaya, pears, di ba? Apple, pwede rin. Yes, Doc Lisa? Mangga yan, mangga. Mangga. Okay. Tapos, ayan, marami tayong mangga ngayon. Dito, sa mga morning sickness, di ba, Doc Lisa? Kapag may morning sickness, pwede po yung salabat, kaya nga gingerol, dun sa mga parang nahihilo at parang nasusuka.
Actually, kahit wala kang morning sickness, pwede naman yan eh, sa pampaganda ng boses, pwede rin ng sa labat, di ba? Kung may sore throat, pwede rin. Yan. Tapos, pag buntis kayo, mag-iingat kayo sa eclampsia. Ha? Dalawang babantayan nyo sa mga buntis. Eclampsia, ibig sabihin, nagkaka-high blood habang buntis. Risky ang eclampsia kasi ang eclampsia pwede magkaroon ng convulsion yung nanay. At pwedeng madelikado yung buhay ng nanay, pwede mamatay yung bata. Pag tumaas ang blood pressure nyo habang buntis, pre-eclampsia ang tawag doon, pwede ma-convulsion, ma-stroke, masira organs, pwedeng mamatay, pwedeng biglang manganak na lang, wala sa oras, at pwede rin mamatay yung baby. Ito ang senyales ng eclampsia. Una-una, taas ang blood pressure, dahil high blood habang buntis, ayan no, headache, sakit ng ulo. May nakikita sila mga spot-spot. Malaki ang tinataba. More than 5 pounds a week. Sobra. Sobra ang taba. Dapat may limit lang. Namamanas ang kamay at muka. Tingnan niyo yung mga buntis. Pag namamanas ang kamay at muka, check niyo yung BP. Pag may pre-eclampsia, ginagamot agad to. Sumasakit ang tiyan. Nasusuka at nagsusuka. Ha? So, pre-eclampsia, bantayan ang blood pressure. Hindi pwedeng hindi nagpapacheck up kung buntis. Ha? Yan, merong pre-eclampsia awareness worldwide yan. Ito pa ang babantayan nyo pag buntis. Diabetes. Marami sa atin nagkakaroon ng diabetes pag buntis. Tawag dyan ay gestational diabetes. Yan, kaya blood sugar, tinetest natin maigi. Ang mga babae kasi, mas maraming hormones ang ginagawa nila during pregnancy at minsan, mas nahihirapan tunawin itong mga kinakain natin. Yung insulin natin na pantunaw ng mga kinain natin, mga glucose, carbohydrates, hindi ganong gumagana. Dahil dyan, tumataas ang blood sugar, nagkaka-diabetes, at maraming komplikasyon sa bata ang pag nagka-diabetes yung nanay. Ito ang complication, no? Pakita ko. Yan, macrosomnia. Magiging sobrang laki yung bata. Hindi siya matabang bata lang, abnormal na mataba at magkakaroon ng sakit. So, diabetes in pregnancy, babantayan natin. Pwedeng ihi ng ihi habang buntis. At mataas ang blood sugar, cerebral palsy, ang complication. Mataba, ang nanay, BMI, body mass index, over 30, kadalasan overweight, laging nauuhaw, inom ng tubig. Ito, masakit ang tiyan, humihilab, at minsan kailangan pa ng insulin injection. Yan kasi ang binibigay. Salamat po sa pag-like, salamat po sa pag-share. Napakahalaga nitong tips kasi sabi nga nila, pag buntis ay, diba, yung isang paa na sa hukay, actually true to. Ha? Kaya hindi biro-biro, mataas ang maternal mortality natin sa Philippines. Ito po, napakagandang tip nito. Magugustuhan ninyo, ha? Ito po, napakahalagang tip. Itong ipapakita ko sa inyo para sa mga buntis. I'm sure nagtatanong kayo, paano ba dapat matulog ang buntis? Dapat ba kaliwa, kanan, nakatihaya? Ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang paraan ng pagtulog sa buntis. Pag maliit pa yung bata, first trimester, wala namang kaso kahit anong position ng pagtulog mo. Wala namang kaso kung kaliwa o kanan kasi maliit pa naman yung fetus eh. Walang diferensya. Pero pagdating po ng second trimester, pagdating ng mga 4 months na, 5 months, 6 months, mas maganda pag matutulog po kayo nakakaliwa on the left side. So, baka lang baliktad ito sa screen ninyo. Okay lang po kasi minsan sa video nababaliktad. Pero dapat pag second trimester pataas, matutulog kayo sa kaliwa. Tunay po to. Kasi pag sa kanan, pwedeng maipit yung isang malaking ugat ng ating katawan. Okay? Tapos, during the third trimester, ganun din, mas maganda pakaliwa at naka-side view ang tulog. Ang ayaw natin nakatihaya yung buntis. Pag nakatihaya kasi pwede maipit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, Doc Lisa, kung bakit mas maganda ang nakahiga sa kaliwa. Ito. Meron kasi tayong malaking ugat sa loob ng katawan natin. Ito yung
vena cava, tawag ha, inferior vena cava. Diyan bumabalik ang dugo mula sa buong katawan natin. Nasa bandang right side siya Nandito siya ng katawan natin. So, pag nandito yung baby, pag malaki na yung baby mo, okay, pag malaki, ayaw mo nakahiga sa kanan yung nanay. Kasi pag humiga sa kanan yung nanay, hawakan natin to. Oo. So, ito yan, nasa may kanan. Tapos humihiga ka sa kanan. Pag humiga sa kanan, yung baby, pwede niya madaganan ito. Madadaganan niya yung vena cava ng nanay. At pag napisa ito, walang dugo ang babalik sa puso. Pag walang dugo babalik sa puso, babagsak ang blood pressure, pwedeng mahilo ang nanay, magkukulang ang supply ng dugo sa bata. Kaya ayaw mo mapisa itong vena cava dito sa may kanan. Kaya ang payo natin, hihiga kayo on the left side. Left side. Pwede kayo humiga dito sa kaliwa. Yan Ito, pinapakita ko to, baka lang baliktad sa inyo. Pag kaliwa higa, walang problema. Kasi dito lang babagsak yung baby. Walang problema madaganan to. Kahit itong artery, walang problema madaganan. Wag lang madadaganan to. Okay? So, higa sa kaliwa, ang pinaka-safe. Gusto mo todo kaliwa, okay lang. Ayaw mo nakakanan. Yan. Pag nakakanan, pwede maipit. Yung konting kanan ang ayaw natin. Ayaw mo rin nakatihaya. Lalo na kung malaki na yung tiyan. Kasi pag nakatihaya, mapipisa din siya Yan Pag tihaya, mapipisa. Kung gusto nyo humiga ng kanan, pwede naman, pero hindi pwede yung konting kanan na ganito kasi baka nga mapisa, magkulang yung dugo sa katawan. Pwede ka kumanan, todo kanan, ganito. Ikanan mo na masyado para dito nababagsak si baby. Hindi na niya madadaganan, ha? So, yan ang tip natin. Pag sa buntis, kailangan po left lateral position para safe. So, paki-share itong tip natin. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share para at least ligtas yung mga nanay at mga buntis. Okay. Ganda ba? Ngayon naman, tips naman sa kalalakihan. Yan. Kasi 50% babae ang may problema, 50% lalaki. Ito po sa mga mister, ha? Number 1. Kung gusto natin makabuntis, huwag papainitan ang egg ng lalaki, yung testis. Kasi dyan sa itlog ng lalaki, nandyan ginagawa ang sperm, ang semilya. Kung lagi naka-hot tub, nakainit, jacuzzi, yung mga driver, ha? Yung mga driver na sweet lover. Pag laging driver na jeepney, mainit yung makina, maiinitan yung itlog ng lalaki, mababaog din. Isa pa, sa paggamit, Doc Lisa, ng laptop. Itong laptop ng ganito, bawal yan ilap sa mga lalaki. May pag-aaral yan. Lagi mo nila laptop, mainit yung laptop mo, naiinitan din, mas nababaog din yung mga lalaki. Sa babae, pwede mag-laptop. Sa lalaki, kasi nga hindi po pwede. Yan, turo natin sigarilyo, iiwasan. Kasi nagkakaproblema sa free radicals. Sa lalaki din, alcohol and caffeine, babawasan. Sa mga lalaki, check din natin, baka meron kayong gamot na iniinom, ha? Minsan meron kayong gamot na para sa buhok, pampakapal ng buhok. Bawal yun sa mga gusto magbuntis. Isa pa pala magandang tip. Pag nagtatalik, Doc Lisa, mas advice niya na huwag gumamit ng mga lubricants. Baka meron kayong kung anong pinapahid, pampadulas, KY jelly, olive oil, coconut oil. Iwas daw kasi baka daw mamatay yung semilya ng lalaki. Baka mamatay. Tapos, pag magsisex, kailangan mas madalas. At minsan naman, bago mag-ovulate yung babae, yung bago mangitlog, pwede naman iwas muna 1 to 2 days para maipon yung semilya ng lalaki. Sa mga lalaki, gusto mabuntis, inom ng vitamins. Ha? Baka kulang kayo sa zinc. Ito, sabi niya, bawal ang laptop. Don't keep a laptop on your lap. Ha? Sa mga lalaki, mainit yan. Baka mainitan. Mabawasan yung millions of sperm. At syempre, magpapacheck up tayo sa urologist or fertility expert. Okay?
Yan na, babantayan natin. Tapusan ka lang, Doc Lisa, dito. Ang ganda ng mga tips natin. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share. Sa mga lalaki, 50% ang hindi ang may problema yung lalaki. Ano mga cause? May varicocele, may ugat sa testis, may infection, minsan na-expose sa mga chemical, mga pesticide, chemical, yung mga lalaki, radiation, naiinitan lagi. Isa pa sa mga lalaki, laging nakaupo, masikip yung pantalon, masikip yung maong, masikip yung brief, naiipit minsan yung testis, baka nakaka-cause din ng pagbawas nung semilya. Tapos illicit drug use at stress. Ang gagawin sa mga lalaki, ang first step is semen analysis. Papa-examine yung semilya, tetest sa laboratory kung kulang ba ang dami, ayaw ba gumalaw yung semilya, ano ba ang problema. Okay? Ito ang summary ko para sa healthy pregnancy. Pero mamaya, ang dami kong boards na papakita sa kanila, Doc Lisa. Look at the boards natin. Ito, healthy pregnancy yan, ha? Balanced diet, plenty of sleep, stress, inom ng folic acid with vitamins, at ito iiwasan natin. Yan, smoking, alcohol, and medicines. Ayos ba? Very nice. Pakita ko na ito mga board na ginawa natin, Doc Lisa. Ito meron tayong 4 na napakagandang board na papakita. Yes, pwede mo matulungan, Doc Lisa? Yan, papakita natin So, ito yung female reproductive system. Okay, turo na lang natin. Yan. So, ito yung organs. Nasa kabila, Doc Lisa. So, ito yung matres ng babae. Yan. Okay. Ito yung matres. Ito yung vagina ng babae. So, pinapakita lang natin yung mga organs. Okay? Yes, Doc Lisa. So, meron din mga changes sa breast. Pakita natin normal breast. Yung tsura ng normal breast. Yes, Doc Lisa. Ito yung sa breast tissue. Ito yung sa nipple. Lumalaki din. Lumalaki din. Okay, yes. Kahawa, Doc Lisa. Ito yung itlog ng babae. Yan, ovum. Yan, ovum siya, ha? So, every month, naglalabas yan. Tapos, ito yung organ ng babae. Ito, ha? So, nandito sa labas yung puwerta. Nandito yung matres. Diyan na-i-implant. Mamaya, papakita ko paano ma-implant yung bata. May 2 fallopian tube. Ang ganda ng fallopian tube, oh. Tapos, dito nanggagaling yung itlog ng babae. Yan. Ano? Diyan nangingitlog at magmi-meet yan. Dito magmi-meet. Tapos, gagalaw at pupunta dito sa... Pag nabuntis, didikit sa matres. Ha? So, ito yung menstrual cycle. Yes, Doc Lisa. Ito lang. Sige nga, mga normal menses. Pag nag-menstruate, so matatanggal yung kumapal na menses. Kasi hindi nabuntis, so matatanggal yan. Ninipis ulit at doon sa ilang araw na yon ay kakapal siya ulit na siya namang malalagas muli kapag magme-menstruate na. So ito po, Doc Lisa, pinapakita natin yung day, di ba? Ito yung day ng menses. Kung kailan ka ni regla, day 0. At malakas ang regla sa day 0, day 1, di ba? Hanggang mga day 3. Yan, day 4, konti na lang, day 5. Yan. Maganda magtalik dito sa day 14 kung kailan nag-ovulate. Okay, pero syempre, dito pinakamaganda mag-implant yung pag nagdikit na yung fertilized egg. Yan. So, ganda ng pinapakita natin. Okay, dito tayo, Doc Lisa, sa kabila. Ayan, lipat tayo sa kabilang room. Okay, dami tayong handang preparations. Ito. Ang ating human embryo. Yes. Oh, ang ganda ng mga nagawa natin, ha. Actually, saan natin ito nabili? Sa Bangbang siya, di ba, Doc Lisa? Sa Bangbang natin nakuha. Okay. So, ito po, ang ganda nitong papakita ko sa inyo. Ovary, fallopian tube, uterus, and vagina. Yan. Yan na yung mga parts.
Tapos papakita ko pag nabuntis na yung babae. Ganito po nangyayari Tapos dalawa tong board natin Napakaganda nitong board natin yan, no? Dalawa. Okay? Ito papakita ko sa inyo. Gawa to sa India napakaganda. Yes, Lisa, turo mo. Yes. So ito pinapakita ko paano nabubuntis. Yan. Ito yung ovary. Yan naglalabas ng egg cell. Yan, egg cell, lumalabas siya. Tapos, yung sa lalaki, ito yung matres, nandito yung puwerta, hindi na napakita. Pag nagtalik, naglalabas yung lalaki ng semilya, at yung semilya, pag malalim yung pagkalabas, umaakyat sa matres. Yung semen ng lalaki, iikot dito, iikot, at aabot dito. Ito yung semilya, lito. Yan, nalilit yung semilya. At nagkita sila noong egg cell. Nagdikit. Pag nagdikit, sperm fertilizing the egg. Dito nagpa-fertilize. So, tingnan natin anong mangyari na fertilize na siya. Once naging 2 cell na siya, lumaki na siya, at lumaki, at dumikit na. Dumikit na siya dito sa matres. Yan na magiging bata. Yan ang magiging bata. Yes, Doc Lisa? Pakita natin paano nagdi-divide. Ang ganda ng explanation dito. Nakita niyo yung sperm cell, pumasok siya doon sa nucleus. Yan, pumasok siya. Tapos pagpasok niya, magiging 2 siya. Yan, Start muna as 1. Lahat tayo ganito nag-umpisa. Lahat tayo ganito. 1 cell tayo bago tayo naging tao. Sa mga batang nanonood, maganda rin to. Ito, magiging 2 cell ka. Mga ilang days lang to. Tapos magiging 4 cell ka. Pag naging 4 cell na tayo, wala pang ulo, wala pang katawan, ito, lumalaki na tayo, magiging blastomere, 8 cell stage. At mula dito, magiging morula. Ang laki na, bilog-bilog, parang mata-mata lang, mga cell. 6 days to, 6 days na baby, ganito lang itsura. Tapos ito, kita mo, naghihiwalay na siya, Doc Lisa. Yan na, meron ng trophoblast, naghihiwalay na. Mga cellula pa lang. Day 6, naghihiwalay na. Ito. At nag-implant na. Yan, dumikit na siya sa matres. Nag-implant. Hindi pa siya tao. Wala pa nga Puro cellula pa lang. Pero dito, palapit na ng palapit. Ito, lumapit na. Yan. Ito, medyo malapit na maging tao to. Ito, Doc Lisa. May 3 stage na to. 3 hiwalay na Nag-iiba na yung kulay, Meron ng endoderm, mesoderm, tsaka ectoderm. Yan ang magiging balat at mga ugat natin sa ibang araw. Papunta na yan. Malapit na. So, next. Dito na siya. 24. Dito na tayo. Next. Yan. See? Ang ganda na, Meron na tayong spinal cord. Yes. Okay. Okay lang, Doc Lisa. No more. Okay lang, Doc Lisa. Okay. No need to touch. Ito, spinal cord. Yan. Spinal cord. Yan ang spinal cord. See? Tapos ito na magiging bituka natin. Ayan, Sa mga bata, ganyan po itsura natin. Ito na magiging puso. Ito parang yolk to Ito bituka. Ito ang spinal. Ito na utak. Hindi pa muka, di ba? Hindi pa siya muka. Tingnan natin. Pabago na siya. Yan. Hindi pa siya mukhang tao. Hindi pa siya mukhang tao. Ito, medyo malapit-lapit na, pero hindi pa rin. Ito, medyo naguhugis na. Yan, naguhugis na siya. Yan, ito yun na yung fetus. At ito na ang 7th week. Yan, mukhang tao na siya. See? Ganito na naging itsura. So, ito na yung ulo, may kamay na, nakadikit pa rin, may umbilical cord. Okay? Tapos, pakita natin yung tsura niya, Doc Lisa. Ito, sa 24 days. Yan. Yan ang tsura. 3 millimeter. Sobra liit. Mas maliit pa sa lapis. 28 days old. 7 millimeters. Yan. 5 weeks old. Yan, 5 weeks old. 10 millimeters na siya, Pakaganda. 6 weeks old. 13 millimeters. 13 millimeters na.
At pag 7 weeks na yung baby, yan, mukhang tao na siya. Ito, 20 millimeters, 2 centimeter na siya. Ang ganda ba, Doc Lisa? Yes, pakihawak naman. So, kita niya na, 7 weeks na yung baby. So, ito yung makikita natin pagbabago sa nanay, ha? Yung breast, mas lumalaki. Gaano katagal nagbubuntis? 283 days. Okay? From conception, 267. Yan, lumalaki yung breast. Andito na yung baby. Yan, no? Kita nyo. Napipisa yung pantog, kaya ihi ng ihi ang mga buntis, oh. Pisang-pisa, oh. Ito, malaki na kasi ito, eh. Yung mga bituka, napupush. Yung mga bituka, ayan, nasusuka madalas. Sumasakit ng likod, Doc Lisa, ng mga buntis, kasi nga, laki ng baby, eh. Nahihila tong sa spine niya, eh. Ano? Okay, so nahihila. So, pakita natin ano itsura during the first trimester. Ito, first trimester, yung breast ng babae, mas masakit, nag-enlarge, tapos tumataba, at nangingitim yung nipple ng babae sa first trimester. Sumusuka, at nasusuka, at sumusuka. Okay, first trimester. Second trimester, to 4, 5, 6 months. Katulad sinabi ko, mas maganda hihiga sa kaliwa, wag sa kanan. Medyo talagang lumalaki na tiyan niya. Alam mo na buntis, hindi mo na ito matatago kahit nasa baro mo. Ito ha, may fetus na siya. Yan, malaki na siya. Pagdating ng third trimester, ito talaga 7 months na, 8 months na, 9 months na. Kita nyo, yung, dito ka na magkaka-stretch marks, oh, na-stretch na yung balat mo. Ito yung ayon ng mga babae, na-stretch marks. Napiipit na yung pantog, oh, compression of the bladder. See? Pagod na yung pasyente, masakit na ang likod, nangangasim na sikmura, dito na lumalabas yung high blood, diabetes, ito na yung mga komplikasyon, at hingal na. Hinihingal na yung pasyente. Anong mga test gagawin natin? Yan, may mga ultrasound ng baby para makita siya. Ayan, oh, ultrasound. Ayan, magpapa-ultrasound at magpapa-check up kayo. Ano nga maganda nga yung tips mo, Doc Lisa? Dapat alam na nila saan sila manganganak, di ba? Sa check up. Kapag huminto na ang regla, kailangan check up na agad. Buwan-buwan, babalik sa inyong doktor para mag-check up. Kailangan alam nyo na saan kayo manganganak, sino na ang permanenteng doktor, or saan ang pinakamalapit na labor hospital o kaya yung paanakan. Tapos alamin nyo na kung sino ang tatawagin nyo pag manganganak kayo. Ihanda na ang bag, ihanda na ang pamasahe, kilala nyo na yung tricycle driver na pupuntahan ninyo o tatawagin ninyo, sinong kamag-anak ang isasama pagtakbo sa hospital. So kailangan nakagayak na yan lahat. Pakita natin dito, pag manganganak na yung, ito na ha, pag nagle-labor na. Pag walang pera, meron po mga lying in. Okay, ito na, pag nagle-labor na, Doc Lisa, ito yung first stage ng labor. Yan, oh. Yan ang position, nakalabas yung ulo, at medyo humihilab na muna, hilab na siya. Ha? Tapos, second stage, yan o, numinipis na yung cervix. Yan, manipis na yung cervix. Ito, Doc Lisa, yung cervix. Dito tayo, yan. Numinipis na yung cervix at medyo lalabas na yung ulo ng baby. Ano, lalabas na. Yan na, dilate na. Sakit na nandyan nito. Ito na, lalabas na si baby. Lalabas na yung ulo. Yan, expulsion of the head. Yun, lumabas na yung ulo, Doc Lisa. Kita nyo? Lumabas na. So, 10 cms, nabutas na yung amniotic sac, lumabas na yung ulo. Ito, pinakamaganda. Swerte kung normal. At pag lumabas na yung ulo, ang next step, lalabas naman ang shoulder. Yan, no? Yung shoulder ng bata, lumabas na. Mabilis to. Paglabas ng shoulder, tuloy-tuloy na yan. Lalabas si baby, lalabas. At may iwan na lang yung umbilical cord. Puputulin na. Naputol na yan. Tapos lalagyan niya ng tali at guguntingin. Siyempre, kailangan sterile. At naiwan naman yung placenta. Okay? So, yung placenta, hintayin pa lumabas.
Yan. Hanggang lumabas yung placenta. Yan. Lumabas na yung placenta. Yan ang successful na panganganak. Yan ang gusto natin. Maging successful yung panganganak. Pero syempre, hindi laging successful. Kaya yung mga tips na sinabi ko sa inyo, yung mga pregnancy tips, hindi laging successful. Okay lang ba dito, Doc Lisa? Kaya ba ng internet natin? Meron kasing mga situations na hindi normal yung position ng baby, hindi lumalabas ng normal. Kailangan magpa-cesarean. Okay? Dati, nung wala pang cesarean, yung mga ganitong kaso, namamatay yung bata, namamatay yung nanay. Pero maganda, ngayon na-ooperahan na, meron ng anesthesia, kaya kung kailangan, ito mga indications ng kailangan ng cesarean. Pakita natin, Doc Lisa. Yan. Okay? Ito ang nangyari kay Doc Lisa. Yung baby namin ay lumabas. Ito. Minsan, malaki masyado ulo ng bata. Ay lumabas sa, ano tawag dito, Lisa? Sipit-sipitan. Diba? Ay lumabas. Ang tawag diyan, cephalopelvic disproportion. Pwedeng maliit yung labasan o malaki yung ulo, ayaw lumabas. Yan ang nangyari sa amin dati ni Doc Lisa, kaya na-cesarean siya. So, that's one indication. Ito naman, malikot si baby, hindi ulo ang nakalabas. Umikot na umikot sa loob, likod. Yan. So, pag ganito nangyari, hindi rin lalabas yung bata. Nakahiga kasi siya, dapat ulo eh. So, cesarean na naman to. So, emergency yon at kailangan na operahan yung bata. At hindi laging safe ang bata. Minsan, nagkakaroon ng placenta previa. Ayan, no? Yung placenta medyo nakalabas, at naipit ng baby, yung, ang tawag dito, Doc Lisa, yung placenta, inunan. No? Dinugo, Kita nyo, dumugo siya, Dumugo, So, pag nagka-bleeding yung nanay, hindi mo alam kung anong problema. Ito, isang possibility, placenta previa, naipit niya, kaya dumugo. Emergency yan, ha? Kaya sinabi ko, hindi basta-basta mabubuntis, dapat ready kayo. Ito naman, ang laki nitong complication. Bumaba yung umbilical cord. Lumabas, Ay, nag-prolapse. Lumabas yung umbilical cord. Delikado yan. Naipit yung supply niya sa katawan. Lumabas, umbilical cord prolapse. Kaya pasalamat kayo kung nanganak kayo ng normal. Dapat ready yung mga tinuro kong tips. Dapat may doktor na nakabantay, OB, at yung mga sinasabi ko sa high blood at diabetes. At minsan naman, yung baby, nahihirapan lang. Ito, ang baby, nahihirapan siya. Katulad to, posibleng nakaipit yung cord sa leeg. Minsan yung cord na ipit sa leeg, parang nasasakal siya. So, pag nasasakal siya, kakabit mo to. Kinabit siya sa monitor. Nakita, nahihirapan yung baby, Humihina yung tibok ng puso. Bumabagal yung heart rate, delikado yan. Late deceleration during fetal distress, bumabagal yung heart rate. So, maraming komplikasyon pwede mangyari habang nagbubuntis. Hindi talaga biro. Kailangan magdasal, kailangan maging healthy. At isa pa nakakatakot na complication, ito yung abruptio placenta. Natanggal yung placenta. Ito, nakadikit siya dapat. Hindi natin alam, nagka-problema, nagka-komplikasyon, humiwalay, yung placenta. So, mawawala ng blood supply yung baby. Mawawalan siya ng pagkain, ng oxygen. So, yan, dumugo. Ang kita nyo yung dugo. Dumugo. Abruptio placenta. Emergency din to lahat. Lahat ito, emergency. Yan. Okay? So, yan ang mga tips natin para mabuntis. Nakita nyo, hindi siya basta-basta.